Magandang hapon mga kabay. So meron pa akong estimate. Naiwan to sa baba. Kasamahan to dapat sa 39567 liter C. Nung nakaraang linggo na estimate ko yung 2 unit na kasama nito. So ito naiwan sa baba. So ang model nito mga kabay ay dito 5901. 10 kilos jackhammer and DeWalt. So ayan mga kabay. May nakalagay dito. Ayan. No hammer. Gumagana siya mga kabay. Ayan. So tinusok ko na yung kamay ko, wala akong naramdamang sakit dahil wala talagang pumapalo. Tsaka isa pa, eto, hirap ikutin. Tapos hindi makalas. May na-repair na akong ganito mga kabay. Hindi ko muna binuksan dito. Kasi okay yung under niya, matining. So, yung dating na-repair ko, ganito din. Wala siyang hammer, tapos di na mabunot yung bala. So ang ginawa ko noon, nilinis ko lang ito, tinanggal ko to. Ayan. So ngayon susubukan ko ulit. Bago ko buksan dito sa loob, unahin ko muna dito. Kapag gumana yun mga kabay, ibig sabihin dito lang ang sira. Ayan. So lilinisin natin dong dulo. So pag mga ganyan mga kabay, nilalagyan ko ng langis yan para masundot natin ito. Ayan. Para lumambot. Tapos papaluin nyo ito palabas. Hanap tayo ng pamalo mga kabay. Hanap lang ako ng pamalo. So yan mga kabay, ito yung gagamitin ko. Ito. Yan. Basta lagyan nyo ng langis. Yan. Paunti-unti lang. Hanggang sa lalabas yan. Yan o. Ingatan nyo lang na huwag mapunit. Yan. Alas na mga kabayo. Yan. Kung mapapansin nyo, tuyong-tuyo. Ayan, hindi ko maibaba sa daming dami siyang putik. Ayan. So, kaya siguro ito ayaw maano ko mga kabayo. Ayan. Tapos, lagyan natin langis ulit. Dito. Yan. Para matanggal natin yung putik. Para makalas natin itong bala mga kabay. So ayan. Susubukan natin ngayon sundutin ito mga kabay. Yung matulis na maliit. Tigas. Kailangan pukpukin mga kabay. So ayan mga kabay. Nasundot ko po siya nung maliit, matulis natin. So pwede nating sungkitin ito. Ayan. Alalayan nyo lang mga kabay. Dahil baka tumalsik sa mukha natin. So kailangan natin ng makapal na plat. Malaki. Yun, bumalik. So normal lang to na matigas mga kabay dahil nga puno ng putik. Hindi ito nalinis nung may-ari. Ayan. Napabayaan. Yun. Nakalas natin mga kabay. Yun. So iba yung ingat lang mga kabay pag nagkalas kayo ng ganito. Dahil talagang matigas ho talaga siya. Hindi siya birong kalasin. Hindi siya makakalas ng basta-basta lang. Yun, nadali. So yan mga kabay, pwede nating iangat yan. Ayan po. Oh. Kung mapapansin nyo, tingnan mo yung putik ko. Oh. Yun yung nanggagaling dito mga kabay. Yan. Kaya po siya hindi na nagalaw. Ayan. Dahil po sa dumi. Ayan. Tingnan mo, ang tigas. Ito, matigas.
Dapat hindi siya ganun katigas. So i-sprayhan natin mga kabay. Ayan. So ayan mga kabay, nakalas na natin. Ayan. So pwede na natin kalasin yung bala. Pero ayan oh, tigas talaga oh. Hindi siya nagalaw. So kailangan nating isprayan ulit ng WD, pero hindi to WD-40 mga kabay ha. Ano to? Rixco. Ayan. Binanggit ko pa yung pangalan mga kabay. Yan. Tapos pupuk-pukin natin. So, ayan mga kabay, yun yung problema dyan. Ayan. So, susubukan nating linisin muna ito mga kabay. Hindi ko na lang ipapakita yung paglinis mga kabay. Ayan. Lilinisin ko po yung dulo ng spindle. Tapos papakita ko sa inyo mamaya kung paano ikabit. At titingnan natin kung gagana siya. So, hindi lang pala dito mga kabay, bubuksan ko rin ito. Ayan, bubuksan ko. So, ayan mga kabay, nabuksan ko itong spindle. Kalasin ko na rin ito. Ayan, mapapansin nyo, tuyong-tuyo. Walang langis na dumadaloy dito. Ayan. So, lilinisin ko muna mga kabay. Papakita ko sa inyo mamaya kapag nalinis ko na. So, ayan mga kabay. Suko na ako. Hindi ko talaga siya makalas. Ayan. Yun na sa ilalim. So, ang mangyayari nito mga kabay, humiram ako ng spindle dito sa isang repair ko. Ngayon, ikakabit ko dito. Titesting natin kung gagana yung chipping niya. Ngayon, kung gagana siya mga kabay, ang i-estimate natin dito mga kabay, yung spindle, ito po. Tapos yung nasa loob, ayan, yung hindi ko makalas. Yung cap niya, yung takip, katulad nito. Yung nasa loob. Ayan. So, yun po yung i-estimate natin kung sakasakali. Ayan. So, titesting ko muna ito mga kabay. Ito, kakabit natin ito. Ayun, tumabingi na. Ayan. Ititesting natin ito. Ayan, ito kasi yung hindi ko makalas. Ayan. Yan. Yan yung nasa loob. Ayan oh. Ito yun, hindi ko makalas. Partner kasi yan dito mga kabay. Ayan. Tsaka dapat gumagalaw ito. Hindi siya pwedeng nakapix lang siya dito. Ito, parang nakadikit na eh. Ininit ko na ng heat gun, tapos tinataktak, ayaw talaga. So, suko ako dyan. I-estimate ko yan kung sakasakali. So, ngayon, ititesting muna natin ito. Ayan. Ititesting natin kung gagana yung chipping niya. So, ayan mga kabay. Naikabit ko na yung hiniram ko na spindle. Ngayon, ititesting natin kung meron na siyang hammer. Ayan. So, papaandar rin natin mga kabay. Testing natin sa baba. So ayan mga kabay. Ang pinakasira niya talaga mga kabay ay yung spindle. Ito po. Ito po ang pinaka problema niya. Ito, yung mga spring niya, sleeve, buo pa naman. Yung washer niya, okay pa, lahat. Ito, yung sleeve niya na plastic, okay pa rin. So, ang pinakasira niya talaga mga kabay, ito lang. Hindi na po gumagana yung cap na yan. Ayan. Yung pinakita ko sa inyo kanina, yung kinabit ko dito. So, ang i-estimate ko dito mga kabay, hindi ko nabubuksan dito. Pero isasama ko yung dalawang o-ring doon sa may striker tsaka piston. So, ang papalitan natin mga kabay, dalawang o-ring.
isang spindle, tsaka yung cap na yon, tapos yung seal. Yan po yung pinaka-estimate. Ayan. So ipapakita ko sa inyo yung mga kabay. Kapag in-approve ito ng customer, papakita ko sa inyo kung paano ikabit yung spindle, tsaka kung paano ilagay yung washer, yung cap, tapos yung kanyang wheel seal. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. So pasensya na, hindi ko na talaga siya natanggal, so kailangan ko na talaga siyang i-estimate yung spindle niya. So yan lang mga kabay, maraming salamat, bye bye.